Okay. Ay, pero close siya. Yo, yo, yo! Si Alfie Boy. Alfie Tigasin, nagbabalik. Ito at dito lang tayo. Ito, kalalabas lang natin ng trabaho. Pero sa ngayon meron tayong panonoorin na sabihin natin ang tunay na history ng mga Pilipino tungkol sa mga, alam mo na, kay Marcos at Aquino. At ito, panoorin natin. Ito po. Kanina, may napanood akong video. Yung huling habilin ni Ferdinand Marcos. Nung natanggal na siya sa posisyon ni Ferdinand Marcos, uusap siya sa next president niya na umupo sa Malacanang na ipagpatuloy daw yung project niya para daw sa Pilipino, para daw mas makatulong sa sambayan ng Pilipino. Palagi ko yung mga taga-bataan dyan, alam niyo yung kung ano yung tinutukoy ko. At lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon na makinig mabuti dahil lawakan ninyo ang isip ninyo dahil si Ferdinand Marcos is marami talagang nagawang proyekto sa ating bansa. Kailan dapat talaga na pag-aralan at pagnilay-nilayin natin yung mga nagawa niya dito sa Pilipinas. Pero ang importante, yung huling habilin niya na gusto niya ipagpatuloy, ex-president, yung project niya. Pumayag kaya yung next president na yon na nakiusap siya na ipagpatuloy? Yun. Kaya, panoorin na natin kung ano yung tinutukoy ko. Noong ika-11 ng Setyembre taong 1917, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte si Ferdinand Edralin Marcos sa mag-asawang Mariano Marcos at Josefa Edralin. Si Ferdinand Marcos ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ang pinakamatagal na naging Pangulo ng bansa sa loob ng 20 taon. Si Marcos ay naging miyembro din ng House of Representatives at ng Senado bago siya naging presidente. Siya ay naging Senate President din noong 1963 hanggang 1965. Si Marcos ay tinaguriang strongman ng Pilipinas. Sa loob nga ng kanyang termino, malaki ang nakitang paglago sa mga infrastruktura ng bansa at maging sa development ng international diplomacy. Matapos niyang manalo ni Marcos sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ng Pilipinas, idiniklara niya ang martial law sa ating bansa. Noong 1981, siya ay muling nahalal sa pagka-presidente sa ilalim ng partidong Kilusan Bagong Lipunan. Noong ika-7 ng Pebrero 1986 naman, nang manalo siya sa snap election kalaban si Cory Aquino, ang asawa ni Benigno Aquino Jr. Nagwakas ang pagkapangulo ni Marcos nang mangyari ang EDSA People's Power Revolution noong 1986. Siya ay namatay sa edad na 72 sa Waikiki, Hawaii dahil sa komplikasyon sa kidney, puso at baga. Ngunit bago mamatay si Marcos, mayroon siyang mga huling habilin kay Cory Aquino na siyang naging Pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga huling salita ni Ferdinand Marcos? Bagaman ang kanyang kalagayan ay lalong lumulubha. Nagbigay siya ng mga bilin sa nooy Pangulo na si Cory Aquino na ituloy ang Bataan Nuclear Power Plant dahil ito ang magiging sagot sa lalong tumataas na demand sa kuryente at upang mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Ngunit ito'y hindi pinakinggan ni Cory Aquino. Bagkus, kanyang ipinasara ang ating nuclear power plant upang hindi na daw maalala pa si Marcos ng taong bayan. Kaya naman nagbabala si Pangulong Marcos 20 years mula noon, bagsak na ang Pilipinas.
At nang dumating na nga ang araw ng kamatayan ni McCoy, ay sunod-sunod na rin ang pagbulusok ng ating bansa. Tumaas ang mga bilihin, nawala ang mga reforma sa bansa, at ibinigay sa mga oligarchs ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. Bumagal ang mga infrastruktura hanggang sa tayo ay mapabilang sa third world country. Ang mga bansangang tinulungan noon ni McCoy, gaya ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Korea at Singapore, ngayon ay mauunlad na bansa na. Samantalang ang Pilipinas ay lalong naghirap at di na nakaahon pa. Sa natin yung video na napapanood natin. Sa totoo lang, ayan ang presidente na mayroong plano talaga sa bansang Pilipinas para ikagaganda. At nalaman na rin natin kung sino yung tinutukoy niyang ipagpatuloy yung project niya para sa Bataan, para sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga si Cory Aquino, kaya nga siya binoto ng karamihang Pilipino para baga na patunayan niya sa kapwa Pilipino, hangarin niya pa ang expectation ng mga Pilipino. Lagpasan niya si Ferdinand Marcos, kaya nga binoto siya ng mga tao para maging presidente ang Pilipinas para mas lalong mas gumanda. Pero hindi niya tinanggap. Bakit? Ang dahilan lang para makalimot ang mga tao para maalala si Marcos. No, ang pangit ang dahilan yun. Kung ikaw talaga ang presidente, tututok ka para ikakaganda ng ekonomiya ng bansa. Hindi sa paghihigante ang dapat. Dapat nung panahon na yon, inisip din ni Cory Aquino na maganda yung Pilipinas. Sa totoo lang, hindi niya ba naisip yun? Maganda nga yung hangarin at ang mga project ni Ferdinand Marcos. Anong mali doon para sa sambayan ng Pilipino? Tanggap na nga niya na wala na siya. Hindi niya na ipagpapatuloy. Ayun lang ang mungkahi sa mga Aquino na ipagpatuloy. Palagay ko, proud ako kay Cory Aquino kung pinagpatuloy niya yung project na yun. Bakit nga ba siya lumaban sa pagiging presidente? Para ano? May nagawa ba siyang project na mas maganda pa? Kaya nga pinoto siya ng karamihan at pinaglaban ng mga Pilipino para mas higitin niya pa si Ferdinand Marcos yung mga ginagawa niya sa bansang Pilipinas. Diba? Kayo, anong masasabi ninyo? Mali yung katwiran ni Cory Aquino. Palagay ko habang nabubuhay naman siya bago siya mamatay, naiisip niya rin yun. Anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Totoo yung sinabi ni Ferdinand Marcos. 20 years from now, babaksak ang Pilipinas. Ano ngayon? Totoo nga. Kailangan dapat unity. Lahat ng nagiging presidente ng Pilipinas na dapat magtulungan ang mga bawat nagiging presidente ng Pilipinas. Angit kasi yun, di ba? Kung alam mong ikagaganda sambayan ng Pilipino at sa buong Pilipinas, bakit mo hindi ipagpapatuloy para sa paghihigante? Ganun lang ba yung katwiran mo? O ganun na lang ba yung katwiran ni Cory Aquino? No. Ngayon, nakikita natin ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang tataas ng mga bilihin, ang tataas ng bayarin dito sa Pilipinas. Kaya nga ginawa ni Ferdinand Marcos yun. Para ang solusyon sa kuryente, konti lang bayaran ng mga Pilipino at hindi na mag-aangkat sa ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit lumaban ng presidente si Cory Aquino. Para ba sa freedom? Bakit ba siya lumaban ng presidente? Para sa people's power? Ganun lang ba yun? Hindi, kaya ka nga lalaban ng presidente at uupo ka sa posisyon para gampanan mo ang pagiging presidente mo. Gumawa ka ng project. Dapat nga mag-e-expect ang karamihan tao dahil para mas yumaman ang
bansang Pilipinas eh. At dapat nga mag-expect ang mga nagtanggol sa'yo para yung mga nagawa ni Ferdinand Marcos malagpasan pa ni Cory Aquino. Pero ngayon, tignan mo, lahat ng mga presidente, wala hanggang bumagsak na ang Pilipinas. Sayang lang talaga. Sayang. Sa mga hindi nakakarinig nung totoo yun yung sabi ni Ferdinand Marcos, yung babaksak ang Pilipinas. Hindi sabi-sabi yun. Sino pa bang hindi nakakarinig? Pakinggan muna natin para ang karamihan ng mga kabataan ngayon at maintindihan lalo. Ito siya. Ang kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag na idamay sambay ng Pilipino. And yet, balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Ayun, sa mga nakikinig dyan, ang paghihigante, hindi rason yan para magtagumpay ka sa buhay. Lalong-lalo na kapag ang hawak mo ay isang malaking responsibilidad sa buong Pilipinas. Eko, sa mga nanonood, ang mga iba dito lumalaban ng politiko. Sana ang wish ko, hindi lang pang sariling hangarin lang yung gagawin ninyo. Kaya nga kayo boboto ng sambayan ng Pilipino para magawa ninyo yon, yung mga pinangako ninyo. Hindi katulad ng ganito, naghihintay tayo ng panahon para mabago yung Pilipinas. King sayang dahil maraming taon, ilang dekada na ang nakakalipas na nasayang dahil sa paghihigante. Hindi sapat sa paghihigante yan. Maling dahilan. Ayun ang pinakamaling dahilan ng ginawa ni Cory Aquino. Ano bang nagawa? Freedom? People power? Kaya doon nag-umpisa ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Kailangan ngayon yung better leader na maiintindihan yung puso ng sambayanan at maiintindihan ang mga kalagayan ng Pilipinas kung ano na ang status niya ngayon. Kinyong tatandaan, hindi ka uunlad kapag sa paghihigante ka tumitingin. You need to forgiveness. Ang kailangan na yan, unity. Helping to others people. Sa mga mahihirap. Plan. Sa pagiging presidente. Plano sa bansa. Kung ano ikagaganda ng bansa. Cory Aquino, dahil bayani, dahil sa people power, kaya ka nga inupo dyan para gumawa ka ng mas magandang paraan para sa Pilipinas. At mas lalong lumago ang ekonomiya. Kaya ka nga inupo ng sambayan ng Pilipino. Dapat nga lagpasan mo pa si Ferdinand Marcos sa mga project niya at nagagawa niya sa bansa. Pero anong nangyari ngayon? Baba na rin yung ekonomiya ng project dito sa Pilipinas. Pero history na yan. Past is past. And maraming salamat dahil sinamahan niyo na naman ako sa segment ko. Lagi niyong tatandaan, ayan, masyado akong emotional. Pero sadya talagang ganun. Nasasayangan lang talaga ako na tumatakbo yung taon, maraming nasayang ng dekada na dapat responsible lahat ng mga presidente
nung dumaan yung taon na yun at inalagaan. Ganun talaga ang life, buhay ng Pilipinas. Di mo alam ang buhay ng Pilipinas parang gulong. Nasa baba tayo, pagkalaunan ng 2022, nasa taas na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Tandaan nyo yan. Makakuha tayo ng leader na mas aangat ang Pilipinas at uunlad. Tip sa mga nanonood. Lagi niyong tatandaan habang nabubuhay ka sa mundo, hindi ka uunlad kapag nasa isip mo ang paghigante sa kapwa. You need to forgiveness habang nabubuhay ka. Masarap mabuhay na mapayapa na walang iniisip. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Lagi niyong tatandaan, be happy. At yun nga sinabi ko, hindi ka uunlad kapag nasa isip mo yung paghigante. Ka magpatawad hanggang nabubuhay ka sa mundo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Wow! Ayan. At narinig yun na yung katotohanan, ha? Okay? Marami rin namang umuunlad ng mga sa atin sa Pilipinas. Umuunlad sila dahil sa korupsyon. Okay? Ngayon, narinig niyo na yan. Hindi pa huli yung lahat. Ang masasabi ko lang sa inyo, nako, bumoto kayo. Kasi pag hindi kayo bumoto, ayan kasi yan, inuulit ko, kasi pag hindi kayo bumoto, pasensya na ko kasi naputol yung video So yan ang continue. Ito yung continue, kinontinue ko lang. Yan, bumoto po tayo para kasi yan, katulad yan, pag hindi kayo bumoto, tapos pag natalo yung iboboto nyo, tapos sasabihin nyo, dinaya, di ba? Dinaya yan. Pero kung boboto kayo, okay? Pag boboto kayo, kahit na ano pandaya ang gawin nila, hindi matatalo ang mga manok nyo. Tandaan nyo yan. So, yan, napanood natin si Blackbird na, maganda yung mga video niya. So, babalik tayo. Meron pa tayong mga susunod na mga video. At manood kayo at babalik tayo sa susunod na kabanata. Boom! Babayu! Whoop!